Ang babaeng ito ay sa katotohanan ay isang mature na babae na na-reincarnate. Para hindi matakot ang kanyang mga magulang, naghintay siya ng 10 buwan bago magsalita at matutong lumakad. Pagpasok sa preschool, natuklasan ng teacher na kaya niyang magsulat tulad ng isang adult at may advanced na kaalaman sa academics. Lumabas na siya ay ipinanganak muli matapos ang isang aksidente sa kotse. Bago ang aksidente, si Asami, 33 taong gulang, ay walang asawa at nagtatrabaho sa gobyerno. Pagkatapos ng aksidente, sinabi sa kanya na maaari siyang ma-reincarnate, ngunit maaari lamang siyang maging isang higanteng ant-eating creature sa watermala. Dahil may pagdududa pa rin, nagtanong siya muli, kung siya ba talaga ay magiging higanteng ant-eater sa watermala. Kumpirmado ito ng staff, at sinabi pa na kailangan niyang mag-ipon ng karma, dahil makakatulong ito para sa mas matagumpay na reincarnation bilang tao. Nag-isip si Asami na baka ang kakulangan niya sa karma sa nakaraang buhay, dahil hindi siya masyadong tumulong sa iba, ang dahilan. Ngunit wala ng silbi ang panghihinayang. Ipinakita sa kanya ng staff ang isa pang opsyon, huwag na lang ma-reincarnate at ipagpatuloy ang buhay upang maitama ang daan ng kanyang buhay, mag-ipon ng karma, at magkaroon ng mas magandang susunod na buhay. Sa kaliwang bahagi, may pinto na patungo sa reincarnation. Hindi nag-atubili, lumakad si Asami sa kanan. Pagbukas ng pinto, naramdaman niyang siya ay na-reincarnate, ngunit dala pa rin ang alaala ng nakaraang buhay. Hindi madali ang muling pagtitiis ng pagiging sanggol at preschooler, ngunit alam niyang kailangan niyang mag-ipon ng karma. Hindi na siya nagtatapon ng basura o nangongolekta ng nectar mula sa bulaklak tulad dati. Bilang isang adult sa isip, natuklasan din niya ang isang lihim na hindi niya napansin noon. Malapit si Rina sa ama ng kanyang teacher. Naalala ni Asami noong nakaraang buhay nang biglang nagpalit ng pangalan si Rina at lumipat. Nawawala rin ang teacher sa klase. Nakaapekto kaya ang relasyon nila sa diborsyo ng mga magulang ni Rina at sa kanyang paglipat. Palaging nakikialam at nakikinig si Asami sa mga usapan nila. Isang araw, nakita niyang nagbibigay ng papel si ama ni Rina sa teacher. Nang wala ang teacher, binago ni Asami ang nilalaman ng papel. Ngunit hindi siya nakontento. Nagpadala siya ng mensahe sa ama ni Rina, nagbabanta na ibubunyag niya ang kanyang pagtataksil, pero wala pang cellphone noon. Naalala niya na tinuruan siya ng kaibigan niyang gumamit ng landline. Isang gabi, habang natutulog ang kanyang mga magulang, sinubukan niya ito, halos mahuli ng kanyang ama. Sa kabutihang palad, nakaiwas siya. Ngunit napagtanto niyang delikado, kaya ginamit niya ang public phone sa parke. Wala siyang pera, kaya bumalik siya sa bahay. Naalala niyang sinabi ng kapatid ang tinagang pera sa sapatos ng ama. Nahanap niya ito at nakapagpadala ng mensahe sa phone booth, halos mahuli pa ng pulis. Para hindi mahuli at malaman ng mga magulang ang kanyang gabi-gabing lakad, nagtago siya sa ilalim ng kotse hanggang lumayo ang mga pulis. Maingat na nakabalik sa bahay at sa wakas nakatulog ng payapa. Kinabukasan, huminto si ama ni Rina sa pakikipag-usap sa teacher, inihatid si Asami sa school, at umalis agad. Hindi lumipat si Rina, at hindi rin nawala ang teacher. Mukhang naging matagumpay ang plano ni Asami. Paglipas ng ilang taon, pumasok siya sa elementary school. Madali pa rin ang pag-aaral, kaya niyang mauna sa klase kahit hindi pumapasok. Bagaman pinangarap niya ang ibang buhay, may mga pangunahing pagkakapareho sa nakaraang buhay. Ngunit nagbago ang focus, kailangan niyang mag-ipon ng karma. Noong 1997, patok sa mga elementary ang Tamagotchis. Dahil sa alaala mula sa nakaraang buhay, dala na ni Asami ang rare na white Tamagotchi at ibinigay kay Shizuka, na mahusay sa laro. Nagulat siya nang makita na nanatili si Rina sa kanyang buhay, dahil sa interbensyon ni Asami sa kindergarten, at ngayon ay nasa parehong elementary school sila. Sa school, nahulaan ni Asami na may mag-aasawa at magdi-divorce, ngunit hindi na niya nilahad ang sitwasyon. Naging kaibigan niya sina Nazuki at Miho. Pagkatapos ng school, nagtitipon sila, nagpapalitan ng stickers, at nag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay. Noong ika-4 na baitang, naglaho ang Tamagotchis at stickers, pinalitan ng personal profiles para magsulat ng mga sekreto. Alam ni Asami na kailangan niyang mag-ingat, hindi tulad noong nakaraan na nawalan siya ng lahat. Dumating ang panahon ng kanyang pagiging rebellious. Hindi niya maintindihan kung bakit galit siya sa ama, marahil dahil sa teenage rebellion, katulad noong nakaraan niya. Hindi lamang sa ama siya nagrebelde. Nandyan rin ang teacher niyang kinamumuhian, si Mr. Mita. Isang araw, nahuli ni Mr. Mita ang isang estudyante na nagpapasa ng notes, at tumayo si Asami para ipagtanggol ito, gamit ang lowika ng teacher laban sa kanya. Ngunit hindi pinansin ni Mr. Mita ang paliwanag ni Asami at pinatawag siya sa opisina kasama ang estudyante. Nasa alanganin si Asami, hindi lang ang estudyante. Nagtaka siya kung kailan nagsimula ang mga batang babae na kumuha ng Korean-style photos bilang bagong libangan. Isang araw, kinuha ni Mr. Mita ang handheld game ni Asami, isang bagay na nakalimutan niya. Sa muling buhay niya, naharap muli ni Asa ang parehong problema. Nakumpiska ng teacher ang gaming device ni Asami. Hindi siya makapaniwala, kahit namatay siya, hindi niya inakala na matitisod siya sa parehong problema ng 2 beses.
Kahit na nabigyan siya ng alaala mula sa nakaraang buhay, nanatili pa rin ang kaunting simoy ng kabataan sa kanya. Ngunit sa paligid ng mga pasaway na bata, wala nang puwang para sa pag-usbong ng pag-ibig. Ang dati niyang iniidolong crush noon ay wala na siyang nararamdaman ngayon. Mas naaakit pa rin siya sa mature na uncle figure. Sa academics, may kalamangan siya, pero sa high school mas mahirap na. Unti-unti, may mga talentadong estudyante na humahabol at nalalagpasan siya. Tuwing may pagsusulit, nakapapilmi siya sa ika-7 pwesto sa buong paaralan. Ngunit patuloy pa rin siyang nagsusumikap makapasok sa prestihiyosong girls' school, tulad ng dati niyang plano, dahil natatakot siyang kung hindi, magiging mahirap ang susunod na hakbang sa buhay. Ang buhay sa high school ay nakakapagod at paulit-ulit. Noong 2008, matagumpay na nakapasa si Asami sa university entrance exam. Pinili niya ang challenging na pharmacy program. Sa cafeteria ng school, nakasalubong niya ang dating university boyfriend mula sa nakaraang buhay, si Masaru. Sa pagkakataong ito, hindi sila nasa parehong department kaya hindi sila nagkakilala. Noon, malalim ang pagmamahala nila hanggang sa maghiwalay 2 taon matapos ang graduation. Ang dahilan, adik sa sugal si Masaru, madalas mag-skipang sa klase, trabahong hindi matatag, at nanghiram ng 500,000 yen kay Asami nang walang responsibilidad. Sa bagong buhay na ito, plano ni Asami na iwasan siya at hayaan silang parehong maglakbay sa bagong landas. Sa university break, nakuha na ng best friend niyang si Miho ang driver's license at nakabili ng kotse. Namangha sina Asami at Nazuki sa pagbabago ni Miho. Dating limitado sa kanilang bayan, ngayon ay maaari na silang maglibot sa kalapit na lungsod. Sa graduation ceremony, nakita ni Asami ang troublemaker na dinadala sa stage, gaya ng dati. Pagkatapos, dumalo sila sa middle school reunion at nakita na ang gwapong gado noon ay medyo tumaba na. Ang takbo ng kasaysayan ay hindi nagbago. Si Sasuke, dating pinakamahusay na singer, ay inaasahang pumasok sa music industry. Ngunit alam lamang ni Asami na nagtapos siya bilang karaoke receptionist. Ang mga kanta niya ay okay lang, pero walang bumibili ng CDs, pawang salita lamang. May mga babae ring humihingi ng autograph, sabi nila magiging mahalaga ito kapag sumikat, pero malamang na nawala rin sa kanila. Tahimik na pinagmamasdan ni Asami ang kanilang sigla, na may kasamang damdaming pagkapuot, pati na rin sa sarili. Sa nakaraang buhay, naisip niya kung dapat ba siyang makialam. Kung ginawa niya yun, baka hindi nagdiborsyo sina Sasuke at Shizuko. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Nazuki, sumuko si Sasuke sa pangarap sa musika matapos magpakasal at magkaroon ng anak, at nagtrabaho sa karaoke bar para suportahan ang pamilya. Kung pilitin niyang baguhin ang landas ngayon, baka hindi ipinanganak ang bata. Masisira kaya nito ang kanyang konsensya? Pagkatapos ng maingat na pag-iisip, hindi na niya ginawa, hinayaan niyang damaloy ang lahat ng natural. Papunta sa graduation, maayos na nakapasa si Asami sa pharmacist exam at iba pang training courses bago makakuha ng trabaho. Pagkatapos magtapos, na-assign siya sa pharmacy na 20 minuto lang mula sa bahay, hindi gaanong iba sa dating civil service job niya. Bilang full-time pharmacist, pangunahing trabaho niya ang mag-dispense ng gamot base sa reseta, check ito, ibigay sa pasyente, at i-record ang komunikasyon. Kailangan din niyang tiyakin kung tama ang inireseta ng doktor. Kung maghintay ang pasyente ng matagal, magpapaliwanag siya ng mahinahon. Isang araw, habang pauwi, nakita niya si Mr. Mita, dating middle school teacher, sa subway. Hindi niya nais makipag-usap dahil sa hindi magandang alaala noon. Nais niyang lihim na kuhanan ito ng larawan para ipakita sa mga kaibigan. Biglang hinawakan ng isang babae ang kamay ni Mr. Mita at inakusahan siyang pervert. Nagulat si Mr. Mita at itinanggi. Nagkaroon sila ng argumento sa subway hanggang sa bumaba sa susunod na istasyon, kung saan ipinaliwanag ng babae ang sitwasyon sa staff. Naalala ni Asami na sinabi ni Miho sa nakaraang buhay na pinaalis si Mr. Mita sa school para sa isang bagay na hindi niya ginawa. Dali-dali niyang ipinaliwanag sa staff na nasaksihan niya ang buong insidente. Nasa kanyang video recording pa rin ang ebidensya. Kitang-kita sa video na may ibang lalaki na nang abuso sa babae. Nang i-enlarge niya ang video, natuklasan niyang si Taniguchi, dating boss niya, ang nagkasala. Sinabi ng isang empleyado na kung ipapakita nila ang video sa pulis, maaaring matrack si Taniguchi sa loob ng ilang araw. Alam ni Asami na nagtatrabaho si Taniguchi sa government office. Paminsan-minsan ay nakikita niya ito kapag kumuha ng paperwork. Nabunat si Mr. Mita at nagpasalamat kay Asami sa paglilinaw ng katotohanan. Nang makita sa balita, natanggal si Taniguchi sa government office. Dumalaw pa si Mr. Mita sa bahay ni Asami para magpasalamat at ibinalik ang handheld game console na nakumpiska noon sa middle school, naalala niyang nais na niyang ibalik ngunit nakalimutan. Dinala ni Asami ang console palabas, at sa kanyang gulat, gumagana pa rin ito. Hindi niya yun nahawakan mula nang bilhin niya ito. At ngayon, sa wakas, maaari na niya itong gamitin. Nakapaglakbay si Asami sa buhay sa ikalawang pagkakataon nang hindi namamalayan ng problema sa kanyang sarili, na siya ay nananatiling walang asawa.
Ang kanyang mga kaibigan ay halos katulad niya, hanggang sa nakita niya ang dating kasamahan na masayang nag-uusap tungkol sa pag-ibig. Noon lamang niya napagtanto na maaaring naapektuhan niya ang mga tao sa paligid niya. Maaaring ba na kapag malapit na kaibigan ng isang tao, naaapektuhan din ang kanilang buhay pag-ibig? Sa edad na 26 sa kanyang ikalawang buhay, lumipat si Asami sa isang batika na mas malapit sa kanyang tahanan. Ang patakaran sa botikang ito ay kung sino ang unang dumating, siya ang magbubukas. May isang kagalang-galang na mas nakatatanda, si Jin-ong Toro, sa batika na masinop sa kanyang trabaho, ngunit may ugali siyang ikinapagtataka ni Asami. Bagaman palagi siyang unang dumarating, hindi niya binubuksan ang pinto at naghihintay na ibang tao ang gumawa nito, kunwari kakarating pa lang siya. Sa kabila nito, tila mahusay siya sa ibang aspeto. Dahil malapit ang batika sa dating pinagtatrabahuhan ni Asami, madalas siyang kumain ng tanghalian sa dati niyang lugar, kung saan niya nakikita ang dating mga kasamahan. Naging komplikado ang kanyang damdamin, hindi siya nakikipag-usap sa kanila. Gayunpaman, masayang pinag-uusapan ng kanyang dating mga kasamahan ang pag-ibig. Maging si Asami ay nagduda na maaaring siya ang nakapagpabagal sa kanila sa kanyang nakaraang buhay. Isang araw, bumisita sina Asami at Haruka sa lolo ni Nobuhiro. Napansin ni Haruka kung gaano kadalas binibisita ni Asami ito kamakailan, na pabirong sinasabing tila nahuhumaling na siya dito. Sa katotohanan, ito ay dahil pabago-bago ang kalusugan ni Nobuhiro, at makalipas ang 2 taon, siya ay namatay. Kaya't mas pinili ni Asami na maglaan ng oras sa kanya ngayon. Pagdating nila, nakita niyang umiinom ito ng gamot na may kasamang tsaa. Nang tingnan niya ang 2 race 8 nito, napagtanto niyang galing ang mga yon sa magkaibang ospital, at kapag pinagsama ay lubhang delikado. Nagsimulang maghinala si Asami na ito ang sanhi ng kanyang lumalalang kalusugan. Upang maging maingat, dinala niya ang mga race 8 sa batika upang magtanong. Nang nakatanggap siya ng kumpirmasyon na hindi dapat pagsabayin ng mga gamot, alam ni Asami na tama ang kanyang hinala. Kalaunan, humingi si Nobuhiro ng bagong race 8 sa doktor. Pagkaraan ng ilang linggo, sinabi ng ina ni Kumiko na napabuti na ang kalusugan ng kanyang lolo. Pinuri ni Asami ang sarili dahil sa pag-aaral ng parmasya. Tunay ngang ito ang tamang desisyon. Ito ang pinakamasayang bagay na kanyang nagawa sa ngayon. Gayunpaman, hindi nagtagal ay muli siyang nakaramdam ng kalungkutan. Habang wala sa ginagawa at nagbubuklat ng magasin sa batika, nakita ni Asami ang pamilyar na anyo, si Masaru, ang kanyang dating kasintahan. Sa buhay na ito, hindi sila muling nagkita, ngunit naging matagumpay na negosyante si Masaru na may $1 na kita. Malinaw na naaalala ni Asami ang pagkahilig ni Masaru sa pagsusugal sa kanyang nakaraang buhay, maging ang pagpapautang niya rito ng $500. Maaaring ba na may kinalaman siya rito? Matagal itong gamulo sa isip ni Asami. Sa edad na 33 sa kanyang ikalawang buhay, kapareho ng edad ng siya'y namatay sa nakaraang buhay, siya ay nanatiling walang asawa. Ginugol niya ang mga araw sa pagkain sa labas at pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan, na ang kaibahan lamang ay ngayong nakatagpo nila ng hindi inaasahan si Rina, na ngayon isang ganap na adult. Si Rina mismo ang lumapit upang bumati sa kanila, ipinakita niya sa lahat ang larawan ng kanyang kapareha. Agad na nakilala ni Asami ang gitnang edad na lalaki bilang si Jin-ong Toro, ang kanilang nakatatanda sa batika. Ang hindi masabi ni Asami ay ang posibilidad na si Toro ay kasal, dahil nakita niya itong may suot na singsing. Noong bata pa si Rina, nagkaroon ng relasyon sa ibang babae ang kanyang ama, ngayon ay tila siya naman ang nakakaranas nito. Tila kapalaran yun. Ayaw man ngunit tinatanggap ni Asami na ang pagbabago ng tadhana ay babalik din sa kanya, kaya't nagpunta silang magkakaibigan sa Korea para sa photoshoot. Mas tumatanda, mas nais nilang maalala ang kanilang kabataan. Sa karaoke bar, hindi inaasahan nilang muli nilang nakita si Sasuke, na hindi nila nakasama sa loob ng 13 taon. Matagal nang alam ni Asami ngunit nagpanggap siyang nagulat. Nagpaayos si Sasuke ng VIP na silid para sa kanila at nag-alok pa ng inumin. Masayang tumayo si Asami upang magpasalamat sa kanya. Sa kanilang nakaraang buhay, tinrato sila ni Sasuke ng pritong patatas, ngunit busog na sila ngayon at ayaw nang kumain. Kaya't nang tanungin sa pintuan, sinabi ni Asami na busog na sila, at tila naintindihan naman niya ang pahiwatig. Ikinwento ni Asami kina Nazuki at Miho ang tungkol kay Toro, at pinag-usapan nila ito ng kalahating araw. Balak nilang harapin si Rina ngunit wala silang impormasyon para makontak siya. Inisip ni Nazuki na baka alam ni Sasuke. Lumabas si Asami mula sa VIP na silid at tinanong si Sasuke kung alam niya ang lagay ni Rina ngayon. Sinabi ni Sasuke na maayos naman siya, bagaman medyo pagod sa trabaho, ngunit masaya. Ipinakita niya kay Asami ang larawan ng kanyang anak, at tinanong kung iniwan na niya ang kanyang pangarap sa musika. Sinabi ni Sasuke na hindi siya ang taong iiwan ng kanyang pamilya. Tahimik na naisip ni Asami na marahil tama lamang na huwag baguhin ang kapalaran ni Sasuke. Pagkatapos makontak si Rina, nag-ensayo ang 3 ng masayang eksena upang makita ang susunod na mangyayari. Pagkalipas ng 30 minuto, dumating si Rina ayon sa plano.
Pagkatapos ng simpleng kumpirmasyon, isinalaysay ni Asami ang kwento ni Toro. Medyo nabigla si Rina, ngunit matapos niyang matiyak na totoo ito, agad niyang tinawagan si Toro at galit na sinermonan nito. Pagkatapos ay nakipaghiwalay siya, tinanggal ang numero nito at ibinaba ang tawag. Pumalakpak ang tatlo dahil sa kanyang katatagan. Nakita nila ang matatag na aksyon ni Rina kaya't nakahinga sila ng maluwag. Habang nag-uusap, nagsimula na naman silang magtsismisan. Nakakita si Asami ng papel sa sahig at naalala niyang sa nakaraang buhay, siya ay nabangga ng sasakyan habang pinupulot ang papel, na siyang nagpasimula ng kanyang muling pagkabuhay. Sa pagkakataong ito, nagbago ang resulta, masayang pinulot ni Asami ang papel. Ang susunod ay ang hinaharap na hindi pa niya nararanasan. Umalis silang apat sakay ng kotse ni Miho. Sa sandaling yun, may isang mahiwagang dalaga na tahimik na nagmamasid sa kanila mula sa likuran. Ilang linggo ang lumipas, nagpatuloy ang karaniwan nilang buhay sa opisina. Ang kaibahan lang ngayon, si Toro mismo na ang nagbukas ng pintuan, hindi na naghintay sa iba. Ang iba pang bagay ay nanatiling pareho. Nang araw na yun, habang naghahanda si Asami na lumabas para sa tanghalian, nakakita siya ng film crew sa labas. Curious siyang tumingin, at napansin ang isang sikat na artista sa kanila. Sobrang nakatutok siya kaya hindi niya napansin ang daan. Biglang humataw ang isang truck patungo sa kanya. Ito na kaya ang katapusan ni Asami? Hindi pwedeng mangyari yun. Nakakainis naman na maging pabaya sa ganitong paraan. Walang magawa, muling lumapit si Asami sa reception desk at nagtanong kung bakit siya naka-default pa rin na mag-log out sa edad na 33. Ipinaliwanag ng staff na bawat isa ay may death period at ipinakita ang mga dokumento bilang patunay. Sinabi nila na ang madaling pag-akyat niya sa buhay ay pagkatapos ng edad 30. Hanggat maiiwasan niya ang mapanganib na yugto, maaari siyang mabuhay ng matagal. Dito, labis na nagsisi si Asami pero wala na siyang magawa. Tinanong niya kung sa pagkakataong ito, kung nadagdagan na ang kanyang virtuous merits, maaari na ba siyang ma-reborn bilang tao? Tumanggi ang staff. Sa mata ni Asami, para itong Indian Ocean na lapad, imposible talaga. Sinubukan niyang ipaliwanag na nagsumikap siya, pero ipinaliwanag ng staff na ang kagustuhang ma-reborn bilang tao ay simpleng kaisipan ng tao lamang. Ang mga hayop rin ay nagnanais na muling may panganak bilang katulad nilang nilalang. Tanong ni Asami, ngayon, mas marami na sigurong virtuous merits ko kaysa dati. Pero kung kulang pa rin, hindi pa rin ba ako pwedeng maging tao? Kumpirmado ng staff, tama yon. Nang makita niya ang larawan ng tuna, talagang ayaw niyang may panganak bilang asinadong isda, lalo na isa na pwedeng kainin anumang oras. Nagtanong pa si Asami kung maaari pa ba siyang mag-reincarnate. Nagulat siya sa sarili. Hawak ang isang sinag ng pag-asa, nagtanong siya kung pwede ba siyang mag-reincarnate ng walang katapusang beses hanggang sa makuntento at itigil na. Sagot ng staff, hindi. Ang bilang ng reincarnations ay nakadepende sa karma mula sa unang buhay. May mga tao na wala ng pangalawang pagkakataon. Tinanong ni Asami kung ilang pagkakataon na lang ang natitira, pero sagot ng staff, secret. Nagdesisyon si Asami, nilapitan niya ang pintuan sa kanan at sinimulan ang kanyang ikatlong buhay. Tulad ng dati, napakahirap ng yugto ng pagkabata. Hindi pa man siya nakapasok sa preschool, natuklasan niya ang mas nakakapagod na bagay, kailangan pa rin niyang harapin si Rina's teacher at ama nito muli. Sa kasamaang palad, wala siyang mas mahusay na solusyon. Kaya sinunod niya ang parehong lumang landas. Sa hapunan sa bahay, tinitigan niya ang tuna sa mesa at nanumpa na sa susunod, siguradong magiging tao siya. Matagumpay niyang na-navigate ang kindergarten at elementary school, ngunit ang damdamin ng sama ng loob sa kanyang ama ay tumuloy hanggang adolescence. Ang mga pag-uusap sa kaibigan ay nagbago mula sa simpleng kwentuhan patungo sa diskusyon tungkol sa TV shows at movies. Si Mr. Mita ay patuloy na nag-aassign ng paper passes, gaya ng dati. Dahil nabigo siya sa kanyang ikalawang buhay, tumanggi si Asami na sumuko at muling hinarap si Mr. Mita. Matagumpay niyang natagpuan ang kakulangan sa argumento ni Mr. Mita, na ikinabigla nito. Akala ni Asami, nasa kanyang panig na siya, ngunit pinalawak pa rin ni Mr. Mita ang kanyang pananaw. Hinamon siya, pinaalalahanan na siya ay teacher at ipinagpatuloy ang aralin sa moral philosophy. Pagkatapos ng school, kailangan pa rin nilang pumunta sa opisina ni Mr. Mita para sa feedback. Sa tatlong buhay, sa wakas, naintindihan ni Asami kung gaano kaangal ang makipagtalo sa teacher tungkol sa moral philosophy. Sa academics, wala siyang malaking ambisyon, kaya sinadyang bumagsak sa exams at nagtapos sa 13 pwesto sa paaralan, mas mababa kaysa sa ikalawang buhay. Sa high school, halos walang nagbago, matagumpay pa rin siyang nakapasa sa university entrance exam, pero sa pagkakataong ito, literature ang major, katulad ng unang buhay. Siyempre, si Masaru, ang ex-boyfriend mula sa nakaraang buhay, naroroon din sa academy. Hindi niya balak makipagkilala sa kanya, hindi siya naniniwala na magbabago ng lubos ang relasyon nila. Ngunit sa pagkakataong yun, inimbita siya ni Masaru sa karaoke. Sa kabaitan, sumama si Asami kasama ang isang kaklase,
pinanood siya kumanta ng pamilyar na mga kanta na nagbalik ng magagandang alaala. Pagkatapos ng activity, nagkataon na parehong pupunta sila sa parehong direksyon, kaya sinundo siya ni Masaru pauwi. Sa kotse na pamilyar sa kanya, damdamin ni Asami ay naging komplikado, kasabay ang tuwa at lungkot, parang pelikula ang naglalaro sa kanyang isip. Curious si Masaru sa babaeng laging umiwas sa kanya. Bago bumaba sa kotse, humingi siya ng contact details ni Asami. Bagamat nakapagpalitan na sila, ang request niya ay nagpahingi ng kaunti kay Asami. Hindi sinasadya, napatawa siya kay Masaru. Matapos ang ilang oras na magkasama, inamin ni Masaru ang kanyang nararamdaman. Naalala ni Asami kung paano naging successful CEO si Masaru sa kanyang ikalawang buhay, kaya nagdesisyon siyang magbigay ng pagkakataon, sumang-ayon siyang makipag-date. Para kay Asami, ito ay muling pagkikita matapos ang 26 na taon, isang himala na lumalagpas sa oras at espasyo. Kahit kilala na niya ang personalidad ni Masaru, wala nang bago, ngunit nagkakasundo pa rin sila. Sa puso niya, tahimik niyang ipinangako na sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaan si Masaru na malulong sa sugal. Kapag hindi pumunta si Masaru sa klase, agad siyang tatawag upang siguraduhing okay ito. Pagdating nila sa dormitoryo, nakita nilang nagkalat ang basura sa sahig. Pinagalitan siya ni Asami at inutusan na linisin yun. Makalipas ang ilang sandali, kusang iminungkahi ni Masaru na makipaghiwalay, marahil iniisip na sobrang kontrolado ni Asami, ang naging bunga ay isang pagkakahiwalay na nakalito para sa kanilang dalawa. Ang muling pagkikita ay muling nagbigay kay Asami ng pakiramdam ng pag-iisa, para bang nawalan siya ng bilyon-bilyong halaga. Pagkatapos magtapos sa pamantasan, nagtrabaho si Asami sa istasyon ng telebisyon. Sa unang pagkakataon na lumisan siya mula sa kanyang bayan patungong Tokyo, ang unang trabaho ni Asami ay gumawa ng layout ng pahayagan na may liriko ng kanta o kumilos bilang kapalit sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Bagaman mahirap ang trabaho, naisip ni Asami na kapaki-pakinabang ito para makapag-ipon ng mabuting gawa. Nang maglaon, siya ay naitalagang production assistant para sa isang crew ng pelikula, tumutulong sa paggabay at pag-aalaga sa mga artista, sinisigurong maayos ang takbo ng trabaho sa set. Sa karanasan mula sa dalawang buhay, naging kahanga-hanga ang kakayahan ni Asami sa trabaho, naging maganda ang pakikitungo niya sa artistang si Uzuda, at nagkasundo silang kapag naging producer si Asami ay siya ang kukunin bilang pangunahing bida. Pagkatapos makumpleto ang unang drama sa telebisyon, nagkaroon ng panahon para magpahinga. Sinamantala ang pagkakataon, umuwi si Asami upang bisitahin ang kanyang mga magulang, kasama sina Nazuki at Miho, at nagbalik tanaw ang tatlo sa kanilang kabataan, isang tradisyong itinuloy nila sa hinaharap. Sa tuwing mararamdaman ni Asami ang pagod sa trabaho, bumabalik siya sa kanyang bayan upang makipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan, na nakatutulong upang maibsan ang stress at magbalik ng enerhiya. Pagkalipas ng higit isang taon sa istasyon, nakalahok si Asami sa pelikulang gusto niya mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang mga producer na nakatrabaho niya ay pawang mga kilalang tao sa industriya. Sa panahong yun, may isang dalagang lumapit sa kanya, at agad niyang nakilala si Misa, ang kaibigan niya noong elementarya. Sinabi ni Misa na isa na siyang profesional na makeup artist. Ang hindi inaasahang pagkikita ay nagbigay saya sa kanilang dalawa, at tila wala silang katapusang paksang pinag-uusapan. Ang unang episode ng drama sa telebisyon ay natapos at ipinalabas na may mataas na ratings, gaya ng inaasahan ni Asami. Gayunpaman, dumami ang kanyang gawain pagkatapos nito. Isang araw, nagpadala ng mensahe si Haruka, pinaalalahanan siyang kaarawan ng kanyang ama at huwag niya itong kalimutan tawagan. Biglang naalala ni Asami ang nakaraang buhay, nang bumili siya ng regalo para sa kaarawan ng ama, at nakasalubong si Ginumita sa subway. Ngunit ngayon, nasa Tokyo at nagtatrabaho hanggang hating gabi, hindi siya makauwi. Nais niya ngunit walang magawa. Habang iniisip yun, hindi siya makapag-focus sa trabaho dahil iniisip niya ang kapalaran ni Ginumita. Lumapit siya sa schedule board na malapit, iniisip kung maaari niyang pabilisin ang proseso ng pagkuha ng pelikula upang magkaroon ng oras na makauwi. Dahil dito, mabilis niyang inayos ang schedule ng pagkuha, pinag-isa ang 6 na eksena sa 3 eksena, at inalis ang mga eksenang walang silbi. Sinabihan din niya si Misa na pabilisin ang proseso ng makeup at inayos ang mga artista para sa susunod na eksena upang handang-handa na sa set. Pinayuhan niya ang direktor na laktawan ng tanghalian at kunan ang lahat ng eksena ng tuluyan. Maging ang mga eksena sa gabi ay pinatawag ng mas maaga sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa lahat ng mga paghahanda na ito, mas mabilis ang naging takbo ng paggawa ng pelikula, ngunit ibang problema naman ang lumitaw. Nabigo ang call sheet machine. Sa kabutihang palad, nang tanggalin ng sirang kagamitan ay naayos ang problema. Nang maipit sa trapiko ang mga artistang paparating, humingi siya ng payo mula sa external shooting team. Sa kabutihang palad, may maliit na daang maaaring daanan, at maayos na naresolba ang suliranin. Sa wakas, natapos nila ang 3 oras na kuha sa Maya. Habang sumasakay sa tren pauwi, naalala ni Asami ang isang biyahe sa night train alas 9 ng gabi. Ngunit may 3 night train sa ganitong oras, at hindi niya matandaan kung alin.
Sa kabutihang palad, naalala niya si Ginoong Mita na sumasakay mula sa Kumagaya. Kaya't mabilis niya itong hinarang sa labas ng gate habang naghihintay ng iba. Nagkataon, nasalubong niya ang kaibigan niya sa elementarya na si Shizuka, na dumadaan sa lugar na yun. Nagkwentuhan ang dalawa ng matagal, pinag-usapan ang tungkol sa pamilya ni Sasuke. Naisip ni Asami na kakaiba kung bakit naging seryoso bigla ang usapan. Pagkatapos magpaalam kay Shizuka, agad niyang nakita si Ginoong Mita. Mabilis niya itong binati, sinabing matagal na silang hindi nagkita at gusto niyang mag-usap. Gayunpaman, sinabi ni Ginoong Mita na buntis ang kanyang asawa at kailangan niyang umuwi, at iminungkahing mag-usap na lamang sila sa ibang araw. Habang papalayo si Ginoong Mita, naisip ni Asami na sa pagkakataong ito ay talagang magugulo ang lahat. Matapang siyang nakialam at sumunod kay Ginoong Mita, sinabing gusto rin niyang sumakay sa subway. Sinadya niyang iiwalay siya sa pinangyarihan upang maiwasan ang aksidente. Pagkaraan, naganap ang banggaan gaya ng inaasahan, ngunit matagumpay na naitulong ni Asami si Ginoong Mita upang maiwasan ang aksidente. Sinamantala niya ang pagkakataon upang sorpresahin ang kanyang mga magulang sa kanyang pag-uwi, dala rin niya ang regalo para sa kaarawan ng kanyang ama. Sa kabila ng bagong pag-uwi, kinailangan niyang muling umalis, kaya't nais ng kanyang pamilya na ihatid siya. Tuwa ang nadama ng mga magulang ni Asami sa muling pagdating ng kanilang anak mula sa malayo, at masaya rin si Asami na nalutas niya ang problema ni Ginoong Mita. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy niya ang trabaho sa istasyon ng telebisyon sa loob ng 5 taon pa, patuloy na humaharap sa nakakapagod at abalang mga araw. Nagkasabay silang lumabas ni Misa upang magtanghalian sa dissenting restaurant. Sa panahong ito, napag-usapan din nila ang mga nakaaliw na tsismis mula noon pati na rin ang mga bagay tungkol sa trabaho. Sa gabi, kinailangan niyang magtrabaho hanggang hating gabi, isang gabi, tumawag si Natsuki sa kanya, sinasabing silipin niya ang bintana. Doon niya nalaman na dumating sina Miho at Natsuki sa Tokyo upang bisitahin si Asami. Sinabi nilang balak nilang gumugol ng isang araw sa Tokyo at bumalik kinabukasan. Sinabi ni Asami na siya ay lubos na masaya, ngunit binanggit din niyang kailangan niya ng kaunting paghahanda, dahil iisa lamang ang kama, kailangan nilang mag-isip ng maayos na ayos sa pagtulog. Nagbiro si Miho na hindi tama na 3 silang matulog sa sahig. Nais ni Asami na sa kama siya matulog, ngunit sinabi ni Natsuki na nagbago na siya mula nang pumunta sa Tokyo at hindi na siya nakikipag-cooperate. Nilinaw ni Asami na wala siyang problema na matulog kasama ang dalawa, pero iniisip niya, kung may kama naman, bakit hindi gamitin? Pumayag naman ang dalawa, para sa kanila, walang kinalaman kung saan matutulog. Binanggit ni Asami na bumili si Natsuki ng merienda pero hindi pa niya ito ibinahagi. Nagulat si Natsuki na pagtanto niyang nakalimutan niya ito. Kaya kumain at nagkwentuhan ang tatlo, ibinahagi ang lahat mula sa kanilang nakaraan. Ramdam ni Asami na natunaw ang pressure at pagod niya. Kinabukasan, nakita ni Asami si Natsuki na umiinom ng gamot kasabay ng tsaa. Agad siyang tumulong na kumuha ng baso ng tubig at pinaalalahanan si Natsuki na huwag inumin ng gamot kasabay ng tsaa. Medyo naguluhan si Natsuki pero sinunod pa rin ang payo. Pagkatapos nilang umalis, naalala ni Asami ang sitwasyon ni Nobuhiro mula sa nakaraang buhay. Gamit ang libreng weekend, binisita niya ito sa bahay at tinulungan sa kanyang gamot, gaya ng dati. Ngunit nagtanong si Haruka kung paano alam ni Asami na hindi pwedeng pagsamahin ang dalawang gamot, dahil hindi naman siya pharmacist sa buhay na ito. Nagsinungaling si Asami, sinabing nakakuha siya ng kaalaman sa medisina sa isang medical drama na kanyang na-film. Hindi inaasahan, nagtanong si Haruka kung aling drama yon. Kinailangan ni Asami aminin na ibang istasyon ng drama para maitama ang bilang. Nagpakita naman ng interes si Sachi, gustong bilhin ng DVD para panoorin. Sa kabutihang palad, matagumpay na naisagawa ni Asami ang pagbabago sa gamot ni Nobuhiro. Habang hawak ang magazine sa pharmacy, napansin niyang matagumpay pa rin si Masaru bilang CEO sa buhay na ito. Naisip ni Asami na kung hindi siya nakipaghiwalay sa kanya noong kolehiyo, maaaring iba ang kinalabasan. Ang kaibahan lang, sa nakaraang buhay, kumikita ang kumpanya ni Masaru ng 1 bilyon, sa buhay na ito 900 milyon. Medyo nagkamali siya ng loob, iniisip na 2 buwan lang nilang relasyon ay nagdulot ng 100 milyon na pagkawala. 2 taon nang lumipas, sa wakas nagbunga ang mga pagsusumikap ni Asami sa television station at maayos na naaprubahan ang kanyang proposal. Maaari na siyang mag-apply, at unti-unti, nabuo ang ideya tungkol sa kanyang reincarnation sa isip ni Asami. Plano niyang gawing TV drama ang kanyang karanasan, kahit walang makakaalam na ito ay sariling kwento niya. Ngunit tinignan ng ibang producers at executives ang kanyang kwento bilang bland, kulang sa multiple climaxes. Tinanong nila, sino ba ang manunood ng palabas kung ang reincarnation ay puro tungkol lang sa pagtulong sa tao at pag-iwas sa mga relasyon? Bukod pa rito, pagkukumpara sa kanyang buhay pagkatapos ng reincarnation sa nakaraang buhay, walang malaking pagbabago. Para bang sayang lang ang pag-reincarnate nang walang nagawang malaking pagbabago sa mundo o Nobel Prize. Dahil sa pressure mula sa station, napilitan si Asami na mag-compromise. Pagkatapos ng trabaho, naalala niya ang mahalagang issue, ang relasyon ni Narina at Toro.
Ngunit may kritikal na problema, hindi na siya nagtatrabaho sa pharmacy, kaya hindi niya alam na kasal si Toro, kaya kulang ang kredibilidad niya. Sa kasalukuyan, hindi pa nagkikita sina Rina at Toro, kaya pag pinipigilan niyang magkita sila, mapipigilan ang relasyon. Sinimulan niyang tawagan ng mga kaklase, nagtatanong kung may alam sa contact ni Rina o Sasuke, pero walang nakakaalam. Isang buwan bago magsimula ang filmang ng kanyang kwento, naghanap siya ng pagkakataong umuwi para ayusin ang problema kay Rina. Pumunta siya sa karaoke bar kung saan nagtatrabaho si Sasuke, ngunit wala ito sa shift niya. Sinabi niya sa staff na elementary school friend niya si Sasuke at sana maibigay ang contact. Tinanggihan siya ni Yamamoto, iniisip siyang gulo. Tiningnan ni Asami ang graduation photo sa elementary at nakita si Shizuka, nagkaroon ng pag-asa. Tinawagan niya si Shizuka at nakuha ang contact ni Rina. Tinawagan niya si Rina, nagbalik tanaw sa lumipas at inimbitahan nito sa dinner sa April 1, araw na dapat magkita sina Rina at Toro. Ngunit tumanggi si Rina, inis, at nagpunta sa restaurant kung saan dapat magkita sila ni Toro, naghintay sa lugar kung saan makakakita ng mga dumaraan. Habang naghihintay, kumain siya, umorder ng ice cream at inumin para makapasa ang oras. Marami siyang kinain pero hindi pa rin dumating si Rina. Halos susuko na si Asami, biglang lumitaw si Rina. Nagbati sila ng masaya, sinabi ni Rina na kinansela ang dating appointment kaya pwede silang mag-dinner. Natakot si Asami sa posibleng pagdating ni Toro, kaya iminungkahi niyang magpalit ng restaurant, pero iginiit ni Rina na manatili, pinupuri ang pagkain at serbisyo. Kahit busog na si Asami, nagpersige siyang kumain para manatili si Rina. Habang kumakain, pumasok si Toro sa restaurant, agad na idiniversyon ni Asami ang atensyon ni Rina gamit ang kwento sa trabaho. Umupo si Toro malapit, delikado. Pinanatili ni Asami si Rina sa kwento ng trabaho. Habang papatapos na sila sa pagkain, nag-alinlangan si Rina sa side dish, si Asami na halos sumabog sa pagkain, halos manumpa. Sa huli, napansin ni Toro si Rina at bumati, halos magalit si Asami. Sa kabutihang palad, nagpalitan lang sila ng magalang na bati at napigilan ng mas malalim na pag-uusap. Pagbabayad at pag-alis ni Rina, inisip ni Asami na kontrolado na ang sitwasyon. Ngunit, nang lumingon, nakita niyang nagpapalitan ng kontak si Rina at Toro, sa kabila ng mahigpit niyang pagbabantay, naging walang silbi ito. Kinabukasan, pumunta si Asami sa pharmacy kung saan dati siyang nagtatrabaho. Naghihintay si Toro sa kanyang kotse, tulad ng dati. Lumapit si Asami at hinarap siya tungkol sa kasal niya. Binaliwan niya si Toro na lumayo kay Rina dahil siya ay kasal. Mag-aaway sana si Toro, pero ipinagpatuloy ni Asami, pinakita ang singsing niya bilang patunay, na nagpaiyak sa galit at hiya si Toro, halos gusto na siyang itaboy palabas. Pinilit ni Asami si Toro na huwag na muling makita si Rina. Sa ilalim ng kanyang presyon, pumayag si Toro. Bago umalis, sinabi ni Asami ang gusto niyang iparating sa nakaraang buhay, kung pupunta ka sa shop ng maaga, mas mabuti ikaw mismo ang magbukas ng pinto. Habang nag-uusap sila ni Misa tungkol sa trabaho, nagulat si Asami nang malaman niyang kasal na pala si Misa. Ang kanilang grupo ay kilala sa pagtutok lamang sa career at pagwawalang bahala sa pag-ibig at kasal, kaya ramdam ni Asami ang pagtataksil. Humingi siya ng paliwanag kung kailan nagpakasal si Misa at bakit hindi siya nasabihan. Ipinaliwanag ni Misa na nagpakasal siya 6 na taon na ang nakalipas, nung nagsimula siyang magtrabaho doon, ngunit abala kaya walang wedding ceremony, kaya hindi niya sinabi. Nagulat si Asami na 6 na taon na pala, ramdam niya ang pagtataksil. Sa kabutihang palad, natagpuan niya ang kaliwan sa kanilang mga kaibigan na sina Nazuki at Miho. Sa sandaling yun, tumawag ng hindi inaasahan si Sasuke, na hindi niya nakita sa loob ng 9 na taon. Nagkasundo silang magkita sa isang kafe. Simula ng kanilang coming of age ceremony, hindi sila nagkita. Nasa Tokyo si Sasuke para sa negosyo, at ibinahagi niya kay Asami ang tungkol sa kanyang diborsyo. Nang tanungin kung kumusta siya, sinabi niyang may bagong kasintahan at maaaring ikasal muli, ipinakita pa ang larawan. Nakilala ni Asami ang babae mula sa pagbisita niya sa karaoke bar nung hinahanap niya si Sasuke, kaya hindi niya naibigay ang numero noon si Imamoto. Binigyan ni Sasuke si Asami ng bagong album, at sinabing pakinggan niya kung ayaw niyang magreklamo. Naiisip ni Asami na sa lahat ng kanyang nakaraang buhay, hindi niya narinig ang musika ni Sasuke, kaya ngayon ay may pagkakataon na siya. Tinanong niya si Sasuke tungkol sa pangarap sa musika. Sinabi ni Sasuke na iniwan na niya ang recording company at ngayon ay kompositor bilang independent artist. Nais din niyang subukan ng pag-arte at inalok na gumanap sa kahit maliit na role sa TV drama ni Asami. Bago umalis, pinaalalahanan siya ni Sasuke na tawagan siya kung kailangan. Naiisip ni Asami na baka mabaygo niya si Sasuke sa pagkakataong ito, dahil nakapili na ng cast ang drama. Pagdating ng gabi, dumating sina Nazuki at Miho sa Tokyo. Pinatawa ni Asami ang dalawa tungkol sa madalas nilang pagbisita, at nagbiro si Nazuki na kung magrereklamo pa siya, darating sila gabi-gabi. Binanggit ni Asami ang tungkol sa pagkikita nila ni Sasuke at ang diborsyo niya kay Shizuka. Dagdag pa niya, mahirap ang kabuhayan sa musika kaya interesado na si Sasuke sa pag-arte.
Nagulat sina Nazuki at Miho, hindi nila alam na kaya palang umarte ni Sasuke. Dahil sa hirap ng buhay, marahil nahirapan siyang humingi ng tulong. Naiisip nila ang kalagayan ng matagal nilang kaibigan, at nakaramdam sila ng awa kay Sasuke. Nagmungkahi si Miho na bilhin ang album, at sinabi ni Asami na binigay na ito sa kanya ni Sasuke. Pinakinggan nila ng sabay, ngunit nagulat sila sa hindi magandang kalidad. Lumipat ang usapan, ibinahagi ni Asami na kasal na si Misa sa isang senior colleague sa loob ng 6 na taon. Nang tanungin kung bakit hindi sila nagulat, si Nazuki, na natutunan mula sa sitwasyon ni Sasuke, ay hindi na nagulat sa balita ni Misa. Naging maayos ang filmang para sa drama ni Asami, kahit na mabigat na binago ang script mula sa kanyang sariling karanasan, nakatuon sa paghihiganti at muling pagkabuhay. Ang pangunahing papel ay ginampanan ng matagal na niyang kaibigan at sikat na si Hosoda. Subalit, dahil sa delayed flight, hindi makadating ang isa pang pangunahing aktor sa susunod na araw ng shoot. Kinailangan ni Asami kontakin ng scheduler kung pwede bang i-reschedule sa makalawa. Ngunit nalaman niyang aalis na si Hosoda bukas ng hapon, kung hindi magkasabay ang dalawang pangunahing aktor, maaapektuhan ang schedule ng unang episode. Napilitan si Asami na pansamantalang gumamit ng stunt double. Nang tingnan ang backup list, wala nang kaparehong taas. Biglang naalala niya ang profile ni Sasuke sa kanyang bag, eksaktong tugma ang taas. Maaaring subukan ni Sasuke. Inimbitahan niya si Sasuke, nagulat ito nang makita si Misa, ang makeup artist, na dating kaklase rin. Binigyan niya siya ng record bilang regalo. Sa set, nagampanan ni Sasuke ng higit sa inaasahan ng stunt double task. Bago umalis, sinabi ni Asami na susunod ay may mas dramatikong role siya para sa kanya. Tinawagan ni Asami ang taxi para kay Sasuke, nakita niya itong nakikipagkwentuhan kay Hosoda, at binigyan siya ng record. Pagdating ng oras ng airing ng unang episode, dumating sina Nazuki at Miho sa Tokyo para panuorin ang Life Improvement with Asami. Habang pauwi si Asami, biglang nawala ng kontrol ang isang truck. Agad siyang tumakbo sa reception desk, naiinis na 29 pa lang siya at sabi nila wala ng panganib hanggang 30. Ipinaliwanag ng staff na usapin lang ng posibilidad, maaaring mamatay siya bago yun. Sinabi rin nilang aayusin na nila ang kanyang reincarnation. Tinanong ni Asami kung may TV doon, nagsikap siya sa script na ilang buwan lang naaprubahan at sinimulang i-film. Kahit gabi-gabi hanggang hating gabi nag-shoot kasama ang mga dating kaklase, ngayon ay oras na ng airing ng unang episode ngunit mamamatay siya. Sinabi niya na mabilis tinanggihan ang huling hiling ng tao. Humingi ng paumanhin ng staff at nagtanong kung gaano katagal panoorin ang show. Sabi ni Asami, 1 oras lang ay sapat, first episode lang ang kailangan. Tinanong kung pwede nang panoorin ngayon, sagot, hindi. Tinanong kung anong channel ang pangunahing karakter niya, may pag-asa si Asami at nagtanong kung pwede kahit 10 minuto, sagot, hindi pa rin. Tinanong kung ilang episodes ang kabuuan, sinabi ni Asami, bakit pa tanungin kung hindi ka naman papayag? Paliwanag ng staff, kailangan lang muna ng ilang tanong. Tinanong ni Asami kung ano ang kanyang magiging reincarnation, sabi ng staff, Purple Sea Urchin mula Hokkaido. Tanong ni Asami, bakit? Matagal siyang nagsikap sa buhay na ito, ngunit sea urchin lang. Ipinakita ng staff ang larawan ng luto na sea urchin. Hindi matanggap ni Asami ang kamatayan bilang sea urchin at tinanong kung pwede ba siyang muling mag-reincarnate. Sabi ng staff, oo, pumunta lang sa kanan. Lumiko si Asami at nagtanong kung bakit laging magsisimula sa umpisa, nakakapagod, hindi pwede parang game na may save function. Sa pagbati ng staff, nagsimula ang ika-4 niyang buhay. Nagpasya siyang sumugal at hindi na uulitin ang dati, para hindi maubos ang kanyang karmic merits. Sa kindergarten, hindi lang niya iniiwas ang pagsipsip ng nectar, kundi aktibong tinuturuan ang mga kaklase na huwag rin. Itinuturo rin niya ang pagbabahagi ng laruan. Tungkol sa sitwasyon ng teacher at ama ni Reina, nagpasya siya na sa pagkakataong ito, haharapin niya ito sa ibang paraan. Diretso si Asami sa teacher at ipinaliwanag ang sitwasyon, hiniling na huwag siyang magkaroon ng relasyon. Tinanong ng teacher kung saan niya natutunan ang ganoong bagay, sinabi ni Asami na minsan ay may teacher na nagkaroon ng relasyon na humantong sa pagkasira ng pamilya at pagkawala ng trabaho. Umaasa siyang ang ganoong ito ay hindi mawawala. Sinabi ni Asami na ang papel ay may numero ng telepono ng ama ni Reina at hiniling na huwag itong tawagan. Nagulat ang teacher na makita ang numero at pinilas ang papel sa harap ni Asami, nangakong hindi magkakaroon ng relasyon at pinaalalahanan siya. Epektibo ang estratehiyang ito, sadyang iningatan ng teacher ang distansya mula sa ama ni Reina. Marahil dapat nitong ginawa iyon mula sa simula. Pagpasok sa elementarya, aktibong bumabati si Asami sa mga nakatatanda, nagdidilig ng mga halaman sa paaralan at sinikap gawin ng lahat upang makaipon ng mabuting karma. Sa pagkakataong ito, sa usapin ng pag-aaral, hindi lamang siya umupo at inani ang bunga ng kanyang kasalukuyang katalinuhan. Mula sa elementarya, sinaliksik niya ang kaalaman ng high school, pinag-aralan ng anumang sa tingin ay magiging kapaki-pakinabang, hindi niya sinayang ang oras. Kapalit nito, hindi naging kaibigan sina Nazuki at Miho,
Pagpasok sa sekundarya, ipinagpatuloy ni Asami ang hilig sa pagtutupi ng basura. Pumapasok siya sa paaralan mag-isa. Kapag nakikita sina Nazuki at Miho, babati lang siya at maglalakad na papuntang paaralan ng mag-isa. Walang kaibigan, ibinuhos ni Asami ang lahat ng kanyang enerhiya sa pag-aaral. Sa pagkakataong ito, nakamit niyang muli ang unang pwesto sa buong paaralan, ngunit madalas siyang lamunin ng pakiramdam ng kalungkutan, naiiba sa kanyang mga kaklase na nagtatamasa ng saya sa edad na ito. Tulad ng pagpunta upang magpakuha ng larawan sa estilong Koreano, nakaramdam siya ng kaunting panghihina. Sa oras na yun, may biglang tumawag mula sa likod, si Mary, ang pangalawang pinakamataas ang ranggo sa klase, inanyayahan siyang magpakuha ng larawan, hindi inaasahan na sa buhay na ito, si Asami at Mary ay nagkalitrato magkasama, sa mga nakaraang buhay, palaging si Asami ang nangunguna, nagsimula ang kanilang pag-uusap at nagulat silang nakakabagay pala sila. Tinanong ni Mary kung maaari silang mag-usap muli bukas, at nagulat si Asami na ang taong kanyang hinahangaan ngunit hindi nilalapitan ay pala ay simple at madaling lapitan, ganito rin ang iniisip ni Mary tungkol sa kanya. Tunay na mas madaling magkatuluyan ang mga taong magkahawig. Hindi nagtagal, naging magkaibigan sina Asami at Mary, sa nakaraang mga buhay, si Mary ay palaging nagbibigay ng presentasyon sa entablado, ngunit sa pagkakataong ito, naging lugar ni Asami ang entablado, maging ang pagiging pangulo ng konseho ng mag-aaral ay natamo niya, habang si Mary ang naging pangalawang pangulo, parehong nagtapos na may mahusay na marka, sa pagkakataong ito, pinili ni Asami ang pinakamagaling na mataas na paaralan sa lugar at nanatiling nangunguna sa buong baitang. Isang araw, nabasa ni Asami sa pahayagan ang tungkol sa isang propesor ng medisina na nanalo ng Nobel Prize, naisip niyang baka makapag-ipon siya ng malaking karma sa ganitong paraan, kaya pagkatapos magtapos sa mataas na paaralan, tiyak na pinili ni Asami ang National University of Medicine. Sa kanyang gaganaping seremonya sa pagtuntong ng tamang edad, muling nagtagpo sina Nizuki at Miho, sa buhay na ito, si Mary ang tumawag sa kanya at masaya silang pumasok sa auditorium, ang pasaway ay muli pa ring umakyat sa entablado, at sina Asami at Mary ay nagsimulang suriin ang iba't ibang parusa na haharapin nito sa hinaharap, napagpasyahan nilang ang paghahangad ng kasikatan sa ilang minuto ay talagang hindi sulit. Paglaon, dinaluhan nila ang pagtitipon ng mga estudyante mula sekundarya, pareho pa rin ang daloy ng mga pangyayari gaya ng dati, ang kaibahan lamang ngayon ay naroon si Mary, habang pinupuri ang husay ni Sasuke, naalala ni Asami ang pakikinig niya sa mga kanta nito sa nakaraang buhay. Si Mary, tulad ni Asami, ay iniisip na hindi magtatagumpay si Sasuke at gusto pa siyang paalalahanan. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Asami, natatakot na baka mabago ang takbo ng kwento at hindi maisilang ang anak ni Sasuke, na magiging problema. Nakita ni Asami si Sasuke at Shizuka na nagpalitan ng contact information, alam niyang magpapakasal at magdiborsyo sila sa hinaharap, kaya hindi siya nakialam. Sa VIP room, gusto sana niyang magbalik tanaw kasama sina Nazuki at Miho, pero nauwi ito sa isang one-sided na paghahangad, na ikinalungkot niya. Pagkatapos niyang magtapos sa universidad, pumasa si Asami sa medical license exam at nagpakadalubhasa sa clinical research sa loob ng 2 taon. Naging research fellow siya sa National Institute of Medical Research, kung saan ang kanilang trabaho ay tuklasin ang hindi pa nasusuri na medikal na phenomena na makikinabang sa sangkatauhan. Ito ay napakainam para sa pagkakaroon ng mabuting karma, kaya naisip ni Asami na baka maaari siyang muling ma-reincarnate bilang tao. Siyempre, sa labas ng trabaho, hindi niya maiiwan ang iba pang gawain para sa pagkakaroon ng mabuting karma, tulad ng pagligtas kay Professor Mita dati. Ngunit sa pagkakataong ito, sa subway station, nakasalubong niya si Shizuka. Nag-usap sila tungkol sa simpleng mga bagay sa bahay, at sinuportahan ni Asami ang ideya ni Shizuka ng diborsyo. Dahil natagalan sa pag-uusap, dumaan si Professor Mita, ngunit napansin ni Asami sa oras at kinilala sila. Ipinaliwanag niya kay Professor Mita ang problema ni Shizuka, at ginamit ito para mapanatili siyang doon. Iminungkahi ni Asami na maghanap ng lugar kung saan maayos nilang mapag-usapan ito. Sama-ayon si Professor Mita, at pumunta sila sa isang restaurant. Pinayuhan ni Professor Mita si Shizuka na huwag magmadali sa diborsyo, makipag-usap ng maayos kay Sasuke para maiparating ang tunay niyang damdamin. Kung ipagpapatuloy ni Sasuke ang musika, dapat siyang mangako na gagawin ang bagay ng maayos. Dapat magkaintindihan at magkompromiso ang mag-asawa. Kung hindi talaga, saka pwede na ang diborsyo. Tinanggap ni Shizuka ang payo at maraming naintindihan. Napansin ni Asami na maaaring matrigger ang insidente sa subway, kaya pinilit niya si Professor Mita na sumakay sa susunod na subway, kahit gustong ipagpatuloy ang pag-uusap. Maraming beses siyang nanghimasok hanggang sa tuluyang umalis si Professor Mita. Bago siya umalis, pinaalalahanan niya si Shizuka na linawin ang pag-uusap kay Sasuke. Pagkatapos maresolba ang sitwasyon kay Professor Mita, naisip ni Asami kung ano pa ang mga problemang kailangan niyang ayusin. Mula pagkabata hanggang sa pagiging adulto, napakahusay niya, kaya't naging hinala si Haruka. Tinanong siya ni Haruka kung ito ang pangalawang buhay niya, ngunit hindi niya inakala na ito ay ika-4 na buhay ng kapatid niya. Ang pagkakaroon ng napakatalinong kapatid ay nagbigay ng malaking pressure kay Haruka. Naging paborito siya ng mga magulang at teacher ngunit sa loob ng maraming taon, nabuhay siya sa anino ni Asami.
Sinabi ni Haruka na hindi ganoon kahusay ang kanyang grado, palaging nasa top 5 lang. Tinanong ni Asami kung ano ang gusto niya kung ito nga ay pangalawang buhay niya. Tinanong ni Haruka kung sino ang pakakasalan niya sa hinaharap, ngunit talagang hindi alam ni Asami. Sa mga nakaraang buhay niya, namatay siya bago makasal. Sa buhay na ito, dahil nag-aral siya ng medisina, mabilis niyang naayos ang isyu ng pagpapalit ng gamot para kay Nobuhiro. Sa Pharmacy Magazine, wala siyang nabasang balita tungkol kay Masaru. 3 taon nang lumipas, nagpunta si Asami upang ayusin ang isyu ni Reina. Inakala niyang kontrolado niya ito ngayon, ngunit nagsimula pa rin silang mag-usap, kaya kinailangan niyang gumising ng maaga muli. Pinagpahingahan niya ang kanyang galit kay Toro, na hindi nagsuot ng singsing habang nagpapalitan ng contact information sa isang babae. Sa pagkakataong ito, ibinuhos ni Asami ang lahat ng kanyang pagsisikap at naresolba ang issue sa loob ng ilang minuto. Na-promote siya bilang full-fledged researcher at nagsimula ng opisyal na experimental research. Flexible ang oras ng trabaho, basta natatapos ang araw-araw na gawain. Pangunahing trabaho ang mangolekta ng kinakailangang sample at magsagawa ng iba't ibang eksperimento. Ang trabaho ay tuyo at nakakapagod, at matagal walang makabuluhang resulta. Sa kabutihang palad, gamit ang karanasan mula sa nakaraang buhay at natatanging pananaw, nakayanan niya ang trabaho. Ang shared microscope sa lab ay palaging ina-adjust ng ibang tao sa kanyang sariling viewing angle at hindi niya-reset, kaya tuwing gagamitin ni Asami, kailangan niyang i-recalibrate ang focus, na labis siyang inis. Sa tanghalian sa cafeteria ng Research Institute, nalaman niya mula sa senior na ang hindi nagre-reset ng microscope ay isang genius postdoc sa kanilang departamento. Pinupuri siya ng mga estudyante, kahit na laging abala sa research at walang pakialam sa social interactions. Naramdaman ni Asami ang ginhawa, na pagtanto niyang marahil karamihan sa mga henyo ay ganoon din. Isang araw, umuwi si Asami sa kanilang bayan at sinabi ng kanyang ama na darating si Haruka na kasama ang kasintahan nito. Tinalakay nila kung ano ang isusuot ng ama sakaling mag-propose ang kasintahan, pinayuhan ni Asami na maging natural at huwag mag-isip ng sobra, iginiit ng ama na magbihis ng formal dahil ito ay isang seryosong bagay. Pagkalipas ng ilang araw, dumating na si Haruka kasama ang kasintahan, ngunit para lamang tumulong sa pagdekorasyon ng bagong cabinet, sayang ang pag-aayos ng ama na naghintay buong araw. Nang umalis ang kasintahan, napagtanto niyang nasobrahan ang kanyang bihis para sa wala. Ipinagpatuloy ni Asami ang kanyang mga eksperimento. Minsan iniisip na marahil ang mga mikrobyo na kanyang minamasdan ay kagaya rin niyang mga nilalang na muling isinilang. Sa buhay na ito umabot siya ng 35 na mas matagal kaysa sa mga nakaraang buhay. Kahit wala siyang natamong malaking tagumpay sa medisina, nailathala niya ang kanyang papel sa ilang medical na website, nagbibigay ng ambag sa larangan. Sa huli, ikinasal si Haruka sa parehong kasintahan na dinala niya noon sa bahay. Habang pinagmamasdan niyang naglalakad ang kapatid sa pasilyo ng kasal, binalika ni Asami ang alaala ng kanilang pagkabata na puno ng init at galit. Natuwa siya sa kaligayahan ng kapatid. Sa kanilang bayan, nakipagkita si Asami kay Mary para kumain, matagal na silang hindi nagkita at marami silang nais pag-usapan. Si Mary ay isa ng flight attendant na sumasailalim sa mahigpit na taunang pagsusuri sa kalusugan. Binanggit ni Asami na hindi niya kayang pamahalaan ang ganitong rutina. Eksaktong oras na yon, dumaan at namataan sila ni Nozuki at Miho. Dekada na ang lumipas mula nang huli silang magkita sa seremonya ng pagtuntong sa tamang edad. Masaya silang makita muli ang mga kaibigan at namangha sa kaunting pagbabagong naganap. Ninais ni Asami na anyayahan sila, ngunit si Nozuki at Miho, pakiramdam na hindi bagay kay Mary, ay nagtangkang umalis sa pamamagitan ng mga palusot. Nang umalis ang dalawa, inamin ni Asami na siya ay nag-alinlangan na anyayahan sila. Sabi ni Mary malamang hindi rin sila papayag dahil hindi na sila ganoon ka-close. Nag-isip si Asami kung paano naging malapit sila noon at ngayon naging malayo. Oras ba ang nagbago sa kanila o ang kanilang mga pasya? Sa buhay madalas may kapalit ang bawat nakamit. Inilabas ni Mary ang litrato mula sa kanilang biyahe sa Korea noong high school, alaala ng kanilang unang pagkikita. Itinanong ni Mary ang matagal na niyang gustong itanong, kung pang-ilang buhay na ito ni Asami. Kaya pala katakataka na palaging nangunguna siya sa mga nakaraang buhay. Nabigla si Asami kung dapat bang sabihing totoo. Sa pag-aalinlangan ni Asami, inamin ni Mary na siya ay nasa ika-5 buhay. Tinanong ni Asami kung paano niya nalaman. Sinabi ni Mary na hindi siya dating masipag na mag-aaral. Ang kanyang kahusayan ay natural na nagdulot ng hinala. Dagdag pa rito, ang litrato mula sa kanilang biyahe sa Korea ay kuha ng perpekto, isang konseptong wala noon. Nabanggit din ni Mary ang mga shopping mall sa hinaharap sa kanilang mga pag-uusap. Patunay na si Asami ay isa ring muling isinilang, matagal na pala niyang napansin. Nagtaka si Asami kung bakit hindi niya agad sinabi. Inamin ni Mary na siya'y nahihiya at natatakot na baka mapagkamalan siyang baliw kung mali ang hinala. Ayaw niyang mawala ang kanyang tanging kaibigan na si Asami. Tinanong ni Asami kung siya rin ba ay muling isinilang sa mesa ng pagtanggap at ano ang una niyang anyo.
Sagot ni Mary ay naging anay siya sa Southeast Watermala, paboritong pagkain ng higanteng anteater. Tinanong din niya si Asami kung ano ang anyo nito noon. Malabong binanggit ni Asami na ito ay hayop na may kaugnayan sa anay, na nagpasaya kay Mary. Iniisip niyang marahil ang mga muling isinilang ay may magkahalintulad na landas. Tinanong ni Asami kung ang pagpili ni Mary na muling isilang ay dahil sa hanggarang maging tao. Sagot ni Mary na hindi lubos na ganoon. Sa kanyang unang buhay, isa lamang siyang karaniwang mag-aaral na may katamtamang marka. Si Natsuki at Miho ang malapit niyang kaibigan. Nagulat si Asami dahil sa unang buhay ni Mary ay hindi mapaghihiwalay ang tatlo sa elementarya. Nag-uusap sila tungkol sa kathang-isip na palabas sa telebisyon at nagpapalitan ng mga sticker. Sa kaarawan ni Mary, binigyan siya ng magagandang sticker. Ang litrato mula sa biyaheng gitnang paaralan ay kasama silang apat. Subalit sa high school, lumayo si Mary sa kanila at naging kakaiba, na may mababang marka. Kalaunan ay nagtala siya sa bokasyonal na paaralan para sa childcare, ngunit nanatiling matatag ang kanilang samahan. Si Mio kasi ang nagmamaneho sa kanilang biyahe tuwing bakasyon sa paaralan. Sa pagtitipo ng gitnang paaralan, inamin ni Mary na minsan siyang nahumaling kay Kato, na tuluyang nagbago sa kanyang mataas na imahe nito. Sa unang buhay, tagahanga rin si Mary ni Sasuke. Nagpalitan sila ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan at nagsimulang mag-date makalipas ang ilang buwan. Ngunit hindi umangat ang karera ni Sasuke. Sa kabila ng kabiguan, masaya si Mary na suportahan siya. Nagulat si Asami sa narinig, pero tumagal lamang ito ng 6 na buwan bago siya niloko ni Sasuke kay Shizuka. Nalaman ni Mary ang kataksilan mula sa tatlong kaibigan. Hinarap niya si Sasuke at nakipaghiwalay agad. Pagkatapos magtapos, nagtrabaho si Mary bilang yaya sa Sakura Kindergarten, isang trabahong nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Naalala ni Asami na pinasukan din niya ang kindergarten na yun. Sa kabila ng abalang trabaho, madalas muling nagkikita si Mary at ang kanyang mga malalapit na kaibigan. Ipinagdiriwang nila ang kanyang kaarawan kasama siya. Subalit sinundan nito ng masakit na pangyayari. Sa mataong lugar, iminungkahi ni Mary na lumipat sila sa mas tahimik na lugar at napunta sila sa karaoke bar ni Sasuke. Sa kabutihang palad, wala ito roon kaya naiwasan ang anumang pagkailang. Nang tanungin ni Asami ang nangyari, ibinunyag ni Mary na namatay sina Natsuki at Miho sa pagbagsak ng eroplano. Nahirapan silang tanggapin ang pagkawala, at kahit paminsan-minsan silang kumakain sa labas, hindi na sila naging masaya tulad ng dati. Nagkasundo silang mabuhay ng buong-buo bilang pag-alala sa kanilang mga kaibigan. Tinanong ni Asami kung gaano katagal siyang nabuhay sa buhay na yun. Sagot ni Mary na hindi siya sigurado, ngunit namatay siya sa edad na 26. Samantalang mas matagal na muhay si Asami. Sa kanyang ikalawang buhay, sinubukan ni Mary na pigilan ang aksidente sa eroplano sa pamamagitan ng pagpigil kina Natsuki at Miho na sumakay. Subalit napagtanto niyang ang pagsagip sa lahat ay nangangailangan ng kaalaman kung paano paliparin ang eroplano. Upang makamit ito, naging flight attendant siya. Nagpakahusay siya sa pag-aaral at pagsasanay mula elementarya, unti-unting lumayo sa kanyang mga kaibigan ngunit nanatiling matatag ang layuning iligtas sila. Tinanong ni Asami kung tunay ba itong tamang paraan. Paliwanag ni Mary na balak niyang baguhin ang ruta ng eroplano sa araw ng aksidente. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, namatay si Asami sa edad na 33 sa buhay na yon. Bahagi ng dahilan ay ang mga ginawa ni Mary sa araw na yon. Sa pagkakataong ito, si Mary ang nagligtas kay Asami mula sa aksidente sa sasakyan sa pamamagitan ng pagdala sa kanya sa banyo. Dahil sa bigat ng pagkawala ni Asami sa maagang kamatayan, naapektuhan ang kalusugan ni Mary. Hindi na siya naging flight attendant at hindi na isalba sina Natsuki at Miho. Sa ikatlong buhay niya, naging flight attendant si Mary ngunit hindi niya mapili ang kanyang flight. Dahil dito, hindi rin niya naisalba ang kanyang mga kaibigan at namatay muli sa aksidente sa kotse. Sa ika-4 na buhay, namatay siya bago pa man maging flight attendant. Dito niya nalaman mula sa receptionist ng reincarnation na pareho silang may mataas na panganib sa kamatayan. Sa kasalukuyang buhay, maingat na naghanda si Mary dahil sa susunod na taon ay ang kritikal na taon ng plane crash. Pinayuhan siya ni Asami na mag-ingat at inalok ang tulong, ngunit tiniyak ni Mary na kaya niya ito. Iminungkahi niyang kumuha sila ng isa pang larawan sa Korea. Bago yun, kailangan muna ni Mary gumamit ng banyo, na nagbigay kay Asami ng pagkakataong pagnilayan ang heroikong paglalakbay ni Mary. Hindi tulad ng paulit-ulit at karaniwang reincarnations ni Asami, si Mary ay nakaranas ng hindi masukat na hirap, kaya tunay siyang bayani. Nagpunta sila sa Korea para kumuha ng larawan. Sa kanilang pagbabalik, iminungkahi ni Asami na isama sina Natsuki at Miho. Pinayuhan ni Mary na hintayin muna niyang ligtas na maibalik ang eroplano,
na mas makabuluhan ang kanilang pagkikita. Naghiwalay sila sa intersection at nagpatuloy si Asami sa kanyang pangkaraniwang gawain. Ngunit isang araw, nabalitaan niya sa telepono ang pagkawala ng isang eroplano sa Shanghai. Napuno siya ng takot at agad tinawagan si Mary, ngunit walang sagot. Ilang araw ang lumipas, at natanto niya ang pinakamasamang takot, namatay na si Mary, kasama sina Nazuki at Miho. Dumalo si Asami sa libing kasama ang kanyang mga kaklase, ramdam ang labis na kalungkutan. Matapos ang libing, nagtipon-tipon ang lahat sa karaoke bar ni Sasuke, pa rin sa kalungkutan. Naalala ni Asami ang huling pag-uusap nila ni Mary tungkol sa plane incident, at ngayon naintindihan niyang nagsinungaling si Mary upang hindi siya mag-alala. Habang naglalakad pa uwi, bamaha ang alaala ng tatlong kaibigan, at sa pagiging nag-iisa, naramdaman niya ang matinding kalungkutan. Upang namban ng sakit, isinabuhay niya ang trabaho. 3 taon nang lumipas, at isang araw, habang pauwi, nakasalubong niya ang isang babae na tumawag sa kanya at nagtanong kung aling reincarnation ito para sa kanya. Ang babae ay si Monako, isang katrabaho mula sa unang buhay ni Asami, na isa ring reincarnator. Ibinahagi ni Monako na ito na ang kanyang ikawalong buhay at sa hindi pagkikita nila sa isang buhay, napagtanto niyang pareho sila ni Asami. Nagulat si Asami at inimbitahan si Monako. Ipinaliwanag ni Monako na ang lahat ng kanyang 8 reincarnations ay magkapareho, hindi niya sinadyang baguhin ang anuman at itinuturing lamang bilang laro upang makita kung paano magiging mas maganda ang bawat buhay kaysa sa nakaraan. Naisip ni Asami kung gaano kasaya ang unang buhay ni Monako upang magkaroon siya ng ganitong pananaw. Muling tumama ang kapalaran kay Asami sa edad na 39 nang bumagsak ang isang steel beam sa construction site. Sinabi ng staff na maaari na siyang ma-reincarnate bilang tao sa pagkakataong ito kung pipiliin niya ang pinto sa kaliwa. Nag-aatubili siya, ngunit bumalik at tinanong kung maaari pa siyang ulitin ang proseso. Kumpirmado ng staff na ito na ang kanyang huling pagkakataon. Hindi nagdalawang isip, pinili ni Asami ang pinto sa kanan, sinimulan ang kanyang ikalimang buhay. Pagkatapos ng entrance ceremony, nakita niya si Mary sa labas ng classroom. Nagkatinginan sila at nagpakilala sa isa't isa. Ngayong buhay, layunin ni Asami hindi lamang ang pagkakaroon ng kabutihang asal kundi ang tiyakin ng kaligayahan ng lahat, upang hindi na mahirapan si Mary mag-isa. Determinado siyang huwag magsisi sa buhay na ito. Sinubukan nilang palitan ang flight ni Nakamura, ngunit iginiit nito na mahalaga ang flight para sa kanyang aviation certification. Nagplano sina Asami at Mary na pag-aani ng gamot ni Nakamura upang hindi siya makalipad, ngunit nag-alinlangan si Asami sa posibleng suspisyon at investigasyon. Sa araw ng flight, nagtagumpay si Asami sa paggamit ng kanyang medical skills sa nakaraang buhay upang gawin ang plano. Ngunit bago nila ito maisegawa, naabala sila ni Kowaguchi, na noon ay naimpluwensyahan ni Asami, na nakadiskubre ng infidelity ni Nakamura at nakasagip ng sitwasyon. Dahil dito, nakaupo na si Asami sa pilot seat. Habang sasakay na, hinarang sila ng isang kalagitnaang lalaki na nagsabing namatay ang kanyang asawa sa flight na ito sa nakaraang buhay. Pinilit niyang baguhin ang flight path, ngunit tiniyak ni Asami na misyon nila ang mailigtas ang lahat. Pinagkatiwalaan siya ng lalaki at nakapasok sila sa eroplano. Binago nila ang flight path at matagumpay na naiwasan ang sakuna. Ang tagumpay na ito ay bunga ng higit 30 taong paghihintay at pagpaplano. Nakipag-usap sila tungkol sa kanilang mga susunod na buhay at ramdam ang kasiyahan. Ligtas na nakarating ang eroplano sa Taipei, sinalubong ni Nazuki at Miho, at muling nagtipon ang 4 na kaibigan, nagbahagi ng mga larawan at alaala, na nagsilbing pinakamasayang araw sa higit 30 taon. Iniwan ni Mary at Asami ang kanilang astronaut careers at bumalik sa mas simpleng buhay. Si Asami ay naging public servant, pinahahalagahan ng pasensya at koneksyon sa komunidad, habang si Mary ay bumalik sa nursery, natupad ang kanyang mga pangarap. Ang kanilang mga buhay ay tila na-reset sa orihinal na landas, ngunit ngayon ay may mas malalim na pangunawa at kaligayahan. 58 taon matapos ang lahat, nagbalik tanaw ang 4 na kaibigan sa kanilang masayang buhay, lahat ay namuhay ng mahaba at masaya, nagtatapos ang kwento sa isang malalim na pagkakaibigan at kasiyahan, ipinagdiriwang ang simpleng ngunit makapangyarihang ligaya ng buhay. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.